First of all, I would like to English po yan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa very much welcome po dito sa church. Amen. Though we are not a member dito po sa church, pero sabi nga is yung pagtanggap po ba sa amin dito sa church po na ito. So, sa Taiwan pa lang, talagang pinag-pray ko na sa Panginoon na magkaroon po ng church dito. Amen. So, for me, yan po is answer prayer po sa amin. Sapagkat, ika nga is, hindi na po kami lalayo pa or maghahanap pa kung saan pa. Dito lang, walking distance lang. Kaya, salamat sa Panginoon dahil talagang desire ng aming puso is yung aming mga loved ones. Though hindi man siya na lahat, sapagkat ika nga is, napaganda yung lessons about temptation. Sabi nga, yung temptation talaga is napakalakas. Kaya if you are not grounded and rooted mula sa salita po ng Panginoon, talagang matatangay tayo. Kaya salamat sa Panginoon dahil meron po Holy Spirit that always reminding us sa mga bagay na hindi pwede or ika nga is magtutokso or maglalayo sa atin sa Panginoon. Personally, base sa aking is napakahirap kami. Minsan, sometimes we are late kasi talagang inaano namin na sila is ma-invite dito sa church. So, ngayon lang is wala, talagang walang sasama kasi kahapon talaga is merong birthday sa bahay. So, very busy and tao, talagang actually, ang plano namin yung pastor is invite ko siya to preach dito sa bahay. Kaya lang, yung tao, hindi ko control. So, nakakalungkot kasi their focus sa physical na ano ba, yung pang temporary lang na kasiyahan. But sabi nga, sige lang is still pray na itong ating mga loved ones, sila is maidala natin sa Panginoon. Mailapit natin sila sa Panginoon. Kaya nga, sabi nga, kung tayo is titigil, mas lalong kawawa yung ating mga mahal sa buhay. Ika nga is yung ating nasimulan sa gawain ng Panginoon. Tapos, dati yung time na tayo is titigil, magdidesisyon tayo na mag-orada, tapos pabalikan mo yung mga times na you are in the ministry, you are in the church, tapos kalaunan nagkapalag ng on-the-spot decision, wrong decision. So, paano na yung ating mga loved ones, yung mga yung mga neighborhood na ating nasasakupan. So, paano na sila? Kaya, there's nothing wrong about reminding us mula sa salita ng Panginoon. Kasi, wala nang ibang magre-remind po sa atin bilang isang mga anak ng Diyos. Kundi yung ating pastor na ginagamit. At the same time, merong kasiyahan how we preach the Word of God. Kaya, we're so very thankful kami mag-asawa po dito po sa buhay ni Pastor. Kasi ganoon din po doon sa Taiwan, talagang ginagawa namin yung best namin by the grace of God. Na ang tao is mag-stay, magpatuloy sa gawain ng Panginoon. So sometimes yung mga pagkakataon na kulang yung pang-rent namin. So behind that, sabi nga is wala namang ibang dyan, kundi kami rin. So though hindi naman siya, pero sabi nga, as a leader, so kailangan rin natin mag-tapal or para lang mapuno yung bayan sa church. Then mga commitments sa church. So, with the grace of God is talagang sabi nga, if you are yung compassion mo sa paglilingkod sa Panginoon,
Nandiyan ang Panginoon, hindi kanya pababayaan. Yan. Hindi niya po tayo pababayaan po nito. Basta, ang paglilingkod lang natin sa Panginoon, totoo at tunay. Hindi lang yung, di ba sa waray ba, yung lingkod. Hindi lang basta nalingkod dyan. Kundi basta naglilingkod sa Panginoon. Okay. Kasi ito lang is, kumbaga is, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon sa labas. That is in the church. So how you apply it sa labas, after the church. Yan yung tunay na paglilingkod sa Panginoon. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Talagang kami is natutuwa dito sa gawain ko ng Panginoon dito sa Barugutuan. So, hindi na po magtatagalan ho. Kasi doon po sa Taiwan, talagang napipis lang doon 35 minutes. Why? Kasi yung mga tao, yung mga attendees, mga members, galing po pasok paggabi. So, 35 minutes base po sa aming pastor. So, it is enough for them to hear the word of God. Why? Kasi pag habaan pa, talagang bagsak na sa upuan. Hindi na tama yung amen. Amen. Kumbaga sumasalulat na. Bakit? Kasi sobrang antok galing sa word. So kami din doon sa gawain ng Panginoon. After work, diretso kami sa gawain ng Panginoon. So kung kami is pang umaga, labas kami na sitio, kung may gawain, traffic o mag-church. Now, if kami is pang gabi, paglabas namin na sitio ng umaga, hindi, labas kami diretso rin sa gawain ng Panginoon. Totoo po yan, wala nang ligo-ligo. Pag maligo ka pa, malilis ka na. Ang ligo, pagkatapos naman. So may umaga, ang iniwala lahat naman is naligo yung umaga, no? Hindi tumawag yata naligo. Joke lang. Pastor, once again, thank you so much for allowing me to preach the Word of God. At I